Hello po mga kababayan, mga ka-business kapapi, kalingap. Yan, kumusta po kayo? Muli nagbabalik, Analyze sa Reality Vlog. Reaction po ako ngayon dito sa upload po nila ka-business official, pero nandun po si Papa Dins TV na nakita po nila si Kuya Bong. Yan na naman tayo eh. Pero bago ko ituloy, thank you po to my new subscribers. Welcome po sa aking munting kubo. Mga silent viewers, commenters, nagla-like, nag-share po sa aking mga ginagawang reaction. Thank you po sa suporta at sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. At ito na, ayun si Bong. Nakausap na naman nila Papa Dins. Simula pala ito nung ito yung unang pagkakataon na nagtagpo sila. Kasi dati hindi, nung nagbabike siya, si Papa Dins na umiikot-ikot, hindi niya ito nakita eh. Hindi sila nagkaharap-harap. Sila pinuno ka-business lang at yung ibang mga kagwangs at saka si Mrs. ka-business. So ito yung first time na mula nung umalis si Bong sa ka-business house, nagtagpo na sila ni Papa Dins. Same as usual po. Nakita natin yung tsura ngayon ni Bong. Pabagsak na yung kanyang katawan, yung kanyang kalusugan. Pagpatuloy pa ito sa kalsada, hindi natin alam kung saan siya dadamputin. Anong mangyayari sa kanya. Sa totoo lang, sa napapansin ko sa kanya, katigasan na ng ulo ang pinapairal ni Bong. At meron pa ako napansin dito sa kanya, the way na nung nagsasalita siya sa kanyang facial expression habang nandiyan si Papa Dins. So panoorin po muna natin ito. Ano balak mo? Ay, hindi ka ba, diba? Uy pa rin, oo. Ano pa ako yun? Teka lang, para masarap ang kwentuhan natin, ay bilisin ko tayo ng merienda. No, kasi payat mo na, hihira ka. Ito lang naman, kaya gusto lang kitang, siyempre, tagal nating hindi nagkita, tagal kitang hinahanap, nakabike pa nga ako. Nahanap kita eh. Pero sir, ba katawan niya? Parang ito lang katawan o katawan? Ito. Ganyan ang katawan. Tapos anong itsura? Anong itsura ng mukha niya, figura ng mukha? Parang, hindi ko kala nga si matanda sa mukha siya dun eh. Parang kaya takot ako, parang gano'n. Hindi ko parang, Naniwala ka naman. hindi naman sa gano'n. Eh, sabi ko nga sa'yo. Ano pa yung mga naririnig mo, yung mga nagsasabi-sabi sa'yo? Ano pa gusto mo? Sprite? Parang gano'n lang. Parang tinatakot-takot lang gano'n. Tinatakot. Doon sa pagkain, nagkita kami ko yan. Di ba, di ba ko? Tinatakot ka para hindi ko umuwi? Okay, parang gano'n. Tinatakot ako. Patakot ka naman. Hindi naman sa gano'n. Parang, kinakabahan lang ako. Parang may kapakabahan lang. Hindi ngayon, kinakabahan. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi pa, malapit na. Yun nga, Kuya Bong. Eh, nagtataka nga rin kami, ba't hindi pa umuwi si Kuya Bong? At marami rin siya mga sinabi sa yung mga tanong sa'yo ni Kuya Damo na uuwi ka nga ng ganong araw. Uy, ako, kasi Anniversary nila mama, kaso may biglang nanakot sa'yo. parang gano'n, nananakot sa gano'n. Sino kaya yun? Siguro maganda na siya. Siguro ko lang kami nakita sa edit eh. Oo. Bago kami nagkita muna kami tinubulag noon. Oo. Bago nagkita kami ng laki na yun. Oo. Iisip ko mga kapapis. Siguro makilala siya. Kaya hindi ko alam kung saan Kasi nakita. wala naman kaming sinabi na ipapakulong ka namin. Wala naman. Wala akong matandaan eh na paparehab ka o ano man. Parang gano'n. Wala eh. Wala rin sinabi si Papa. Wala na. Oo, wala rin sinabi si Papa na gano'n na kapapis. Parang tinatakot ako. Oo. Eh ito si Kuya Bong, mga kapapis. Ayaw niya na bumalik kasi doon. Parang Kaya ayoko na bumalik kasi. Ayoko na bumalik kasi. kaya- Parang natatakot ako bumalik. kaya natatakot ka bumalik na sa bahay. Uwi. Eh ito naman ako nagsasalita sa iyo. Anak ako ni Papa. Alam ko naman gabi. Wala kaming Sabi ko pala yung lalaki na, niloloko pala ako niloloko lang pala ako. Oo, eh, alam mo ang tagal kitang gustong kausapin kahit si Papa. Kailan ba huling pag-uusap niyo ni Papa? Ano ba yan? Kasama din. Nung pagkantay dun sa Pinalan. Oo. Hindi naman sadya naman nakita namin ito kasi papunta kami sa bahay ni Kuya Damulag doon. Oo. Basta kailangan siya. Oo, saka nakita namin. Saka ito kami, kwento kami ng kwento. Saka ito lang nun. Oo, ano sabi sa'yo ni Papa? Balak daw ba siya? Hindi ko alam yun. Nagano nga si Kuya noon na inaantay ka na uwi.
ganito Kuya Bong. Wala kaming balak na kung ano man, makulong ka o ano pa man. Alam mo kung anong balak namin. Maligo ka ulit. Tapos kumain ka ng madami. Tsaka, alam mo yun yung dati. Ganun. Minsan, naliligo rin ako dyan minsan. Hindi natin bulag minsan. Ako din doon. Kaya, so yun mga kalingap, short clip lang ho yun. Ayun, meron na naman si Bong sinasabi, tulad nung dati na nag-describe siya ng tao. Hindi lang niya daw kilala, at hindi niya masyadong mamukhaan, parang may similarity daw yung katawan kay Borno. Yung nagsasabi sa kanya na ipapakulong siya, nila Pinuno Ka-Business, at kung ano-ano pa, na mga, siguro masasabi kong alibay, hirap paniwalaan kasi hindi nga naman natin nakikita o wala tayong ebidensya patungkol doon. So yung nakikita ko lang sa kanya, may posibilidad din po na kung naalala ho natin na naglinis sila Vera sa room ni Bong at mayroon nung nakita mga gamit doon na hindi naman sa kanya yung mga pambabae. Isa pa ho yun siguro na pinag-aalangan niya. Baka ito kaya yung sakit ni Bong na manguha siya ng gamit ng pambabae. Diba? Siya nagiging malikot yung kanyang kamay, imahinasyon. Siguro nag-i-imagine siya. Alam mo yung ibig kong sabihin dahil may naging karanasan na siya na on the spot at saka biglang nawala din. Siguro hinahanap-hanap na yung bagay na yun. Kaya ito, isa pa yan sa pinag-aalangan niya. Baka mamaya siguro nagpipigil siya, baka may magawa siyang hindi pa maganda. Kaya nag-aalangan siyang bumalik. Possible po yan. Yan po yung naiisip ko. Pasensya na. Reaction ko lang po ito. Kasi nakita ko rin doon sila Junjun, yung mga nalungkot nila yung mga gamit. Meron silang mga napansin na hindi kaaya-aya. Alam na natin yun. Ibig sabihin may mga patak doon na nakita. Siguro talaga, mayroong to si Bong ginagawa. Alam na natin yun. Siyempre lalaki yan eh. So baka isa nga talaga ito na dahilan kaya nagiging mailap siya sa ka-business house. Kasi kung tutusin, dapat mas matakot siya na nasa labas. Dahil possible, pwede siyang ipadampot nila Pinuno Ka-Business kung yun talaga ang nais nila na ipahuli si Bong. Pero bakit nila ipapahuli? Ano ba yung ginawa ni Bong? Wala namang kasalanan. Maliban na lang kung maaktuhan na gumagamit si Bong ng pulburon. Talagang mahuhuli siya. Pero ito dito, nagiging mailap na siya. Ngayon, anong mangyayari sa kanya, sa tingin ko, mga ka-business, pag ito si Bong hindi pa bumalik doon sa bahay nila Pinuno, magugulat na lang tayo yung katawan nito katulad na nung dati. Wala na nandun na, papunta na siya ron. Sira na yung buhay niya. Sa totoo lang. Kaya lang, syempre, hindi maiwasan na hindi nila ito pagmalasakitan. Katigasan na lang ng ulo talaga ni Bong. Mahirap naman po kasing kalad ka rin yan pa uwi. Hilahin o pilitin pa uwi. Yun ang mali. Mahirap yun. Hindi nila mapapasama ng ganun si Bong. Baka mamaya magka-problema pa. So, ito nga sabi ni Papa Dins dito, ang gusto lang nilang mangyari kay Bong, maligo, kumain ng maayos, para mabalik yung katawan. Kasi kung tutusin sa ka-business house, sagana sa pagkain si Bong, nakita naman natin yung katawan niya. O ngayon, tinanong ni Papa Dins kung anong kinain niya, tinapay lang daw. So, kulang siya sa pagkain. Siyempre, wala mangangalakal, tapos bibili ng pagkain. Baka wala na rin suporta. Diba? So ito ngayon, hanggang kailan, ano ang pwedeng gawin? Ano ang mangyayari? Kasi nabanggit rin dito ni Papa Dins na wala na silang balak na dalhin pa siya sa rehab. Kasi useless, gagastos lang. Na rehab na, bumalik ulit sa ganito. Ganun, pag-ganon-ganon na lang. Kasi yung pagbabago ng tao, nasa sarili talaga. So ito si Bong wala. Hindi ko alam, hindi natin alam paano ang gagawin pa nila Pinuno Ka-Business para mapabalik doon. Ito nga may plano mag-outing, maliligo sa dagat. So ini-expect nila na by Sunday, andun na si Bong para makasama. Kasi nga hindi pwedeng sabihin kung kailan ang eksaktong alis ng ka-business family para maligo sila sa dagat. So, antabayan natin kung yung linggo na yun umuwi ba doon si Bong. Mahirap to mga ka-business para kila Pinuno kung ano yung gagawin nila para matulungan muli si Bong. Mahirap talaga. Ewan natin anong gagawin. Sa totoo lang kahit ako, pasensya, ubos na din. Huwag tayo magplastikan, nakakaubos ng pasensya si Bong. Pero,
andun pa rin tayo sa maaawa tayo sa kanyang sitwasyon. Pero choice niya yun eh, na maging ganyan siya. Alam naman niya na meron siyang mauuwian. Alam naman niya na meron mga taong nagmamahal sa kanya. Pero bakit mas pinili niya ang ganyang kalagayan niya na nasa kalsada siya, wala sa oras ng pagkain. Hindi natin alam kung nakakatulog ng maayos. Ayan, walang ligo ang gabi. Wala na talaga. Pinuno ka business. Alam namin, naintindihan ko po kayo na nahihirapan kayo sa ganito sitwasyon niyo po. Hindi namin alam din kung paano namin kayo matutulungan. Dahil kahit kayo dyan, alam namin na wala, nahihirapan na rin kayo sa kanyang sitwasyon. Paano pa amuin ang taong to? Hindi naman siya kasi masasabi ko, yung pag-iisip ni Bong, hindi siya, paano ba masasabi nito? O sabihin na natin sa 10, siguro yung normal niya, 6. Meron pang 4 na kulang. Kasi nakakausap naman siya eh. Yung pagsagot niya, okay naman. Yun nga lang talaga, matigas yung ulo niya. Yun lang talaga ang problema nito. So yun lang yung sa akin mga kabisnes. Patuloy lang ho natin, walang imposible sa panalangin na sana ma-guide ang utak ni Bong. Yung kanyang mga paa, dalhin pauwi sa kabisnes house. Walang kahirap-hirap yung buhay niya kung nandun siya. Walang kahirap-hirap talaga. So, maraming salamat po sa suporta ninyo. Hindi po muna ako mag-shoutout. Basta salamat po always sa laging nariyan na nanonood sa aking mga ginagawang reaction. Salamat po sa inyo. So, hanggang dito na muna ako. Gagawa po ako ng isa pang recording sa aking gagawing reaction. Ingat po tayong lahat. To God be the glory.